Okay, so let's continue our discussion. So let's have now the sinking fund method. So this method assumes that a sinking fund is established in which funds will accumulate for replacement. So yung total depreciation sa sinking fund natin has taken place up to any given time is assumed to be equal to the accumulated amount in the sinking fund at that time. So ano ibig sabihin nito? At anong pinagkaiba ni sinking fund kay straight line method? Okay, so si si straight line method, commonly siya yung basic type ng depreciation. At isa pa, siya rin yung easiest type ng depreciation. Siya yung pinakamadaling method ng depreciation. Ngayon, anong pinagkaiba niya kay sinking fund? Si sinking fund, gagamitin ito mga anak kapag bumili ka ng property, pero plano mo rin siyang palitan, plano mo ring bumili ng replacement after a given period of time. Okay? So, halimbawa, bumili ka ng kotse, tapos plano mo rin na palitan yung kotse after, sabihin natin, 8 years. Halimbawa, ganyan. So, sinking fund yun kasi ang gagawin mo, after 8 years, ibebenta mo yung kotse. But definitely, kung brand new yung balak mong bilhin na replacement, yung present mong kotse, hindi mo na yun maibebenta sa original price niya. And kung bago yung plano mong bilhin as replacement, definitely magkukulang pa yung pondo na makukuha mo kapag binenta mo yung luma mong sasakyan. Kaya ang gagawin mo para sure na makakabili ka ng bagong kotse, brand new, after 8 years, ah, simula pa lang ng binili mo yung present mong kotse, mag-iipon ka na rin. Okay? Kaya papasok dito si Agwiti. Mag-iipon ka na rin ng pangdagdag doon sa bibilin mong replacement after 8 years. So kung ganun ang plano, sinking fund ang gagamitin mo. Kaya dito makikita ninyo sa equation natin, yung annual depreciation, yung halaga na ibinababa ng value ng property taon-taon, okay, ay pareho nung annual matching investment na gagawin mo since plano mo ngang bumili ng replacement. So in short mga anak, kung magkano yung annual depreciation ng present property, okay, ganun din yung halagang iipunin mo taon-taon para makaipon ka ng additional fund pag bumili ka ng replacement. So halimbawa, ang annual depreciation ng property is 5,000 per year. So ibig sabihin, bumababa yung halaga ng 5,000 taon-taon. So dapat taon-taon makakaipon ka rin ng 5,000 kasi dapat yung maiipon mo katumbas nung depreciated value nung present property na meron ka. Para pagdating ng certain time at ibebenta mo na yung luma mong property, may pandagdag ka as initial fund sa bagong property na bibili mo. Kasi definitely mga anak, halimbawa, kung kotse ang plano mong bilhin, dahil nga lumipas na yung panahon, halimbawa kahit sabihin natin na same, parang kapresyo lang din or ka-model lang din, halimbawa, nung luma mong sasakyan. But still, sa paglipas ng panahon, madadagdagan na din kasi, magmamahal na rin kasi yung property. Kaya kung magkano man yung mapapagbentahan mo sa luma mong property, definitely kulang pa rin yun. Kukulangin pa rin kapag bumili ka ng bagong replacement. Kaya para hindi mabigat, pag bumili ka ng replacement, mag-iipon ka na ahead of time. So pag sa sinking fund ang method na ginamit, kung magkano yung ipinababa ng halaga, ganun din dapat yung katumbas na ah, na pera na naiipon mo until the time na maibenta mo na yung lumang property. Ganyan ha. That is why ito ang equation natin. So, ito ay annual depreciation value. Okay? Gamit lang tayo dito ng formula ng annuity. Ano ito? Formula ng annuity given si future worth or
formula for future worth given the annuity. Ito yon. Tapos, di ba, dahil equal sila, equal si annual depreciation kay annual matching investment, kung ano yung formula natin dito sa annual depreciation, yun din yung formula natin sa annual matching investment. Pero, meron lang tayong konting babaguhin na mga notation. Katulad nito, yung F dito, magiging DN na siya. Yung A dito, magiging D siya. Kung natatandaan ninyo sa discussion natin ng straight line method, anong pinagkaiba ng capital letter D sa small letter d? Si small letter D yung annual depreciation value, si capital letter D yung total accumulated depreciation value. So halimbawa, meron kang yearly depreciation value na 2,000. So therefore, sa isang taon, ang total accumulated depreciation value mo will be uh, uh, 10,000 times 12. So that is 120,000. So dito mga anak, okay, itong nasa taas na formula, gagamitin nyo to kapag ang basihan ng iyong computation is total accumulated value. Okay, pero pag dito naman, ayan, ano ito? Accumulated value from the time na kinuha mo yung value ng book value. Okay? So ibig sabihin, itong nasa taas, gamitin niyo to kapag ang period na ang period na involved is yung after the economic life, ito. Pero ito, ang gagamitin nyo dito is kapag ang tinitignan lang natin is yung value sa book value. Okay, yung period sa book value. Kaya halimbawa, kung ang economic life ng sasakyan mo is 10 years, ang N mo dito, 10. Pero halimbawa, gusto mo nang ma-determine magkano yung magiging halaga niya after 5 years, itong ibaba ang gagamitin nyo. Kaya itong R dito will be equal to 5. Kasi yun yung period kung saan kukunin mo yung book value. Okay? Again, ulitin ni ma'am, equal si annual depreciation sa annual matching investment. Kung magkano yung ibinababa ng halaga, ganun din dapat yung katumbas ng naiipon mong pera. Kung plano mong bumili ng replacement after a certain period of time. Sa annual depreciation, annuity formula lang. Dito, papalitan lang natin yung F at saka yung A ng D at saka capital D at saka small letter D. Itong unang equation na to, this is kapag ang involved ay economic life, pero ito, ayan, kapag ang involved ay book value. So, halimbawa, yung motor mo ay may economic life na 10, ang N mo dito ay 10. Tapos you wanted to know ano na yung value niya after 5 years, therefore, ang R mo dito ay 5. Okay? Let's have an example for this. So, Engineer Pictain Group of Companies decided to acquire a new delivery truck costing 1.2 million. So, plano nilang bumili ng bagong delivery truck na ang halaga ay 1.2 million. The said truck is projected to last for 12 years. So, ang economic life ng truck na bibilin ay 12 years. And at that point, it would cost 140,000. So, after 12 years, ang halaga na lang nung truck ay 140,000. Find the book value at its 7th year if it is depreciated using sinking fund method at interest of 6.5%. So, una mga anak, gawan ninyo ng cash flow diagram. Tinuro ko na to, di ba, sa straight line. Una nyo ito-drawing yung x-axis. Lagay nyo dyan yung number of years na involved dun sa problem. So, dito, 1, 2, then nag-crooked na lang ako hanggang makarating ako dun sa 12. Since ang economic life ko ay 12. Okay? So, next, lagay natin si first cost dito. Siya yung may pinakamahabang line, double-headed arrow. So, ang first cost natin is 1.2 million. Tapos, nilagay ko si book value sa 7. Kasi, di ba, ang pinapahanap sa atin is book value at its 7th year. Tapos, sa dulo, si salvage cost. Given naman si salvage cost, di ba, which is 140K. So, lalabas, ang R mo dito is 7. Yun yung period kung saan i-determine yung book value. Ang N mo dito ay 12. Si N ay economic life. Tapos ganun pa rin, katulad pa rin po sa straight line method, nasa taas ni SP si DN. DN is yung total accumulated depreciated value.
hanggang doon sa end ng kanyang economic life. Kaya 'di ba, pag pinag-add natin si SB at saka si DN, katumbas nila ay si first cost. Tas ganun pa rin sa taas ni book value, lagay nyo si DR, yan yung total accumulated depreciated value until sa time na hinahanapan natin ng book value. Tapos taon-taon mga anak, magkakaroon tayo ng annual depreciated value. Kaya dito sa 1, meron tayong D1. Dito sa 2, meron tayong D2. Sa 3, D3. Sa 4, D4. Then so on and so forth. Ayan. So, actually, kung book value ang hinahanap, ito lang yung kailangan natin na formula. Kasi 'di ba, kung book value ang hinahanap, ito 'yan. 'Di ba? Kung may value ka ng DR, si DR, isubtract mo lang kay FC, yun na ang book value. Katulad ng ginawa natin sa straight line method. Kaya ang gagawin natin, since may FC naman na tayo, kunin natin si DR. Okay? Di ba kung DR ang hinahanap, ito yung formula natin. Lagyan nyo ng R to ha, DR. Ito yung formula na gagamitin natin. Kung ito yung formula na gagamitin natin, wala tayong D. Hindi naman binigay sa problem eh. Ito is small letter D, yung annual depreciated value. Kaya hanapin muna natin si small letter D. Paano natin nahanapin? Gamitin natin itong formula sa taas. Bakit ma'am? Kasi may DN naman tayo. Makukuha naman natin yung DN. Paano natin kukunin ma'am? Si salvage value, subtract nyo sa first cost, yun ang DN. Remember, yung height ni DN at saka ni SB katumbas ng height ni FC. Kaya kung magkano si SB, bawas lang natin sa FC, yun ang DN. So dahil may DN naman tayo, mahanap natin si D. May binigay naman na interest which is 6.5%. Okay? So ang DN natin is 1,060,000. Yung small letter D ay unknown. 1 plus 0.65. Saan galing yung 0.65? Decimal value ng 6.5%. Minus 1 divided by 0.065. Therefore, your annual depreciated value is equal to 61,022 pesos and 26 centavos. So, ibig sabihin mga anak, kada taon, yung truck na bibilin ng company ni Engineer Pictain ay magde-depreciate ng 61,022 pesos and 26 centavos. Dahil may D ka na, may small letter D ka na, pwede na nating makuha si DR. Diba? Again, si DR, ito yung formulang ginamit. Ayan. So, substitute nyo lang yung mga values na nakuha natin. Therefore, ang DR natin, or this is the accumulated depreciated value at its 7th year. Kasi ang book value natin ay nasa 7th year, okay? Dahil may DR ka na, makukuha mo na yung book value. Subtract mo lang yung nakuha mong DR kay FC, that will be your book value. So therefore, ang book value natin at its 7th year will be 679,915.21. So ibig sabihin mga anak, after 7 years, yung bibilin na truck na worth 1.2 million ay 679,000 na lang ang halaga. Kaya kung plano ni Sir Pictain, halimbawa ni Engineer Pictain na bumili ng bago as replacement, sa ikapitong taon pa lang, pwede niya nang ibenta. Para at least kahit papano, mataas-taas pa yung kanyang book value. Okay? Let's have the last one. Ito yung may replacement. Sabi dito, a machine initially costing 155,000 is set to depreciate 20,000 every year using sinking fund method. Okay? So lalabas, ang first cost natin dito is yung 155,000. Pero ang kagandahan dito, may binigay na small letter D, which is 20K. So ibig sabihin, kada taon, ito yung annual depreciated value. Kada taon, bumababa yung halaga ng machine na to by 20,000. Ayan, okay? How much must be invested every year to replace the asset with a better but more expensive machine costing 250,000 after 5 years at an annual rate of 5%. So magkano daw ang kailangang ipunin taon-taon kung nagpaplanong palitan yung machine ng mas mahal, okay, after 5 years.
Mas mahal kasi ang halaga ng machine ay 250,000. Yung machine na ginagamit nila ngayon is 155,000 lang. So again, gagawa tayo ng cash flow diagram. Kung mapapansin nyo dito mga anak, hindi ko na sinama si salvage value. Bakit ma'am? Kasi hindi naman na siya involved dun sa problem. Pero kung gusto ninyo, pwede naman. Diba? Anyway, may binigay naman na na annual depreciated value. So therefore, yung 20K, multiply nyo lang sa, sabihin natin 5, kasi yun yung book value na kinukuha natin. Hindi. Sabihin natin na tatagal ito ng 10 years. Halimbawa, tatagal yung truck ng 10 years. So yung 20K, multiply ninyo sa 10, yun ang total depreciated value or DN. Yung DN na makukuha nyo, subtract nyo sa FC, yun ang salvage value. Okay? Pero kung hindi naman kailangan, katulad nito, hindi naman kasi involved sa salvage value, kaya hindi ko na rin siya isinama. Ha? So sa taas ni book value, meron tayong DR. Si DR katumbas ng D5 kasi ito yung total accumulated value sa loob ng 5 taon. Since ang hinahanap natin ay, since ang involved ay book value after 5 years. Ma'am, bakit after 5 years? Kasi nga, plano na after 5 years ay papalitan ng mas mahal yung machine na meron sila ngayon. Okay? So, ang una nating gawin, kunin natin si D5. Bakit ma'am? Kasi whatever will be the value of D5, bawas natin sa FC, yun ang book value. Okay? So, ang gagamitin nating formula dito, itong pangalawa. Ito. Kasi pang book value to eh. Okay? Ito kasi pang economic life. Ito pang book value. Kaya, pag kinuha natin si D5, small letter D, meron namang binigay yung 20K. 1 plus I raised to R. Ang R natin dito ay 5. Kasi ang dinedetermine natin is yung book value after 5 years since yun yung plano nila. Bumili ng replacement ng machine after 5 years. So, ang R natin dito ay 5. Then, ang interest is 0.05. That is coming from annual rate of 5%. Then, do the operation involved. Pindutin nyo lang yan sa calculator. So, therefore, your D5 will be 110,512.63. So, ito na yan. Ito na yan, yung crooked or yung broken line na to. So, since meron na tayo nito, subtract natin sa FC, yun ang book value. So, therefore, ang book value natin is 44,487.37. Okay? Ngayon, ang tinatanong kasi dito is magkano yung kailangan mong ipunin taon-taon para pagdating ng 5 years, okay, may ipangdadagdag ka na pangbili ng machine na worth 250,000 kung meron ka ng initial value na 44,487. Ibig sabihin, after 5 years mga anak, ibebenta na yung machine, makukuha mo tong value na to. Makukuha mo tong pera na to. So therefore, dadagdagan mo na lang ito para makaipon ka ng 250,000 para makapili ka ng mas mahal na machine. So ibig sabihin mga anak, okay, mag-iipon ka na at the start of first year kahit hawak mo pa yung machine. Okay? Kasi remember, after 5 years, doon mo palang ibebenta yung machine. Kaya kung mapapansin ninyo, yung 44,487 na nakuha natin, nilagay sa 5, hindi sa 1. Bakit? Kasi after 5 years mo pa balak bumili. Kaya yung nakuha natin na book value, nandun kay 5. Tapos si 250,000, magiging principal mo after 5 years. Kasi ito yung halaga nung bagong machine na bibilin mo. Ngayon, dahil mag-iipon ka taon-taon ng equal amount, annuity ulit. Ngayon, itong mga annuity natin, syempre, magkakaroon yan ng future amount. Diba? Kaya meron tayo ditong FA, meaning that is future of your annuity. Tapos, equate ulit natin itong mga arrows na to, kaya magkakatapat sila. Natatandaan nyo pa sa depreciation, di ba? Ine-equate natin yung mga arrows na magkakatapat. So, nasa taas si 250, equal yan sa lahat ng arrow pababa na si 44,487 at saka si FA. Itong arrow na to ay si
FA. Kaya ang mangyayari dito mga anak, okay, nasa isang side si 250, nasa isang side si 250 ha, tapos nasa kabilang side si 44,487.37 at saka si FA. Kaya ito yan no, 250,000 equal to 44,487.37 plus FA. Diba? Ito siya. Plus FA. Tapos ang gagawin natin mga anak, itong 250, lipat natin sa kabilang side. Okay? Isasama natin kay 44,487.37. Tapos si FA, dadalhin natin sa kabilang side. Or this is something like this. Okay? Di ba? Nasa left side ng equation yung 250,000. Nasa right side yung 44,487.37 plus FA. FA to ha. Okay. Ang gagawin natin, si 44,487.37 ang ililipat natin sa kabila. Kaya ito naging negative. Okay? Si FA may iiwan sa side na to. So lalabas, FA now will be 250,000 minus 44,487.37. So therefore, ang FA mo is 205, 512.63. Okay? Hindi pa ito yung final answer ha. Kasi gagamitan natin ng formula na to para makuha natin si A. Kinuha lang natin dito yung value ni FA. Kaya since may value na tayo ni FA, may value naman tayo ng interest, substitute natin dito. Ito si FA, 1 plus 0.05, yung interest natin na kanina. May raised to 5, which is yung period ng book value, minus 1 divided by 0.05. Kunin nyo yung sagot dito, divide nyo dito, yun ngayon yung annual investment na kailangan mong ipunin. Yun yung annuity mo. So kung titignan natin, kung makakaipon ka ng 37,192.61 taon-taon, okay? 37,192.61 times 5 kasi 5 taon, plus yung book value ng 44,487.37, makakaipon ka ng 250,000 pesos. Therefore, after 5 years, ready ka nang bumili ng replacement doon sa machine na meron kayo ngayon na mas higit pa ang halaga. Okay? So that is sinking fund method. Thank you so much.